Sa isang delikadong lugar sa Colombia, ay pinakitang nag-uusap si Don Luis na isang drug lord at ang partner niyang si Fabio. Nagpaalam na si Fabio upang mag-retire at pumayag naman si Don Luis sa desisyon niya. Binigay ni Fabio ang mga file ng mga operasyon nila at nangakong wala itong ibang kopya na maaaring magpahamak kay Don Luis. Masaya siya nitong binati sa pagbabagong buhay, pero pakiramdam ni Fabio ay dito totoo. At pag-alis niya nga, ay inutusan nito si Marco na patayin siya. Masama ang kutob ni Fabio kaya nagmadali siyang umuwi at agad niyang pinaghanda ang pamilya niya para tumakas. Binigay niya sa anak niyang si Catalea ang isang USB device at sinabing ito daw ang magsisilbi niyang passport kung ano man ang mangyari, pati ang calling card ng embassy kung saan niya to dadalhin. May binigay din siyang address kay Catalea kung saan siya pupunta kung sakali man. At di nagtagal, ay dumating na ang mga tao ni Don Luis. Napansin to ni Fabio kaya agad silang lumikas. Dadaan sana sila sa backdoor pero may kalaban din doon kaya wala na silang ibang pagpipilian. Sinabi niya kay Catalea na tandaang mabuti yung mga binili niya kanina matapos ay kumuha sila ng mga armas upang lumaban. Inubos ng mga tao ni Don Luis yung mga tauhan ni Fabio kaya bumaba silang mag-asawa para lumaban. Pero napatay ang nanay ni Catalea sa mismong harapan niya at sa kasawiang palad ay ganun din ang nangyari sa tatay niyang si Fabio. Bakas sa mukha ni Catalea ang lungkot at galit habang magkatabing binawian ng buhay ang mga magulang niya pero pinilit niyang kontrolin ang kanyang emosyon. Sumunod ay nilapitan siya ni Marco at hinihingi nito kung ano man daw ang ibinigay sa kanya ng ama niya. Pero hindi kumikibo si Catalea at mabilis niyang kinuha yung kutsilyo sa ilalim ng lamesa at sinaksak niya ang kamay ni Marco. Tapos ay dumaan siya sa bintana para tumakas. Nilunok niya yung USB na galing sa ama niya at mahusay siyang bumaba mula sa gusali. Hinabol siya ng mga kasamahan ni Marco pero talagang mabilis at matalino si Catalea. Montik na rin siyang maabutan ng mga ito pero sumuot siya sa drainage kaya di na siya nasundan at tuluyan siyang nakatakas. Lumabas na si Catalea sa malayong lugar at agad siyang dumiretso sa embassy alinsunod sa binilin sa kanya ng ama niya. Kinausap siya nung direktor at pinakita niya dito yung calling card. Tapos ay niluwa niya yung nilunok niyang USB at ibinigay niya to doon sa direktor. Nagulat yung direktor nang makita ang laman nito. At nang malaman na si Fabio ang nagbigay nito bilang passport ay agad siyang binyahe papuntang Amerika. Pero pagdating doon ay nagpaalam siyang gagamit ng CR. Pero makalipas ang ilang minuto ay natuklasan ng mga agent na tumakas na pala siya. Pumunta naman siya doon sa address na binigay ng ama niya kung saan dito daw siya magiging ligtas. Hinarang siya nung nagbabantay sa labas. Pero nang makita nito yung sulat ni Fabio ay agad nitong sinabihan yung boss nito sa loob na sa mga oras na yon ay may ginugulpi. Nung una ay ayaw nitong magpaabala, pero nagulat to nang marinig ang pangalan ni Catalea. Agad niyang pinapasok sa opisina si Catalea at lumalabas na ito pala ang tito niyang si Emilio. Natuwa si Emilio nang makita siya nito dahil akala nilang lahat ay napatay din siya kasama ng mga magulang niya. Kinabukasan paggising niya ay natagpuan niyang nag-uusap si Emilio at ang lola niyang tuwang-tuwa nang makita siya dahil matagal siya nitong di nakasama. Sabi ni Catalea kay Emilio ay gusto niya daw maging assassin upang ipaghiganti ang ama at ina niya. At dahil nasa dugo ng pamilya nila ang karahasan ay agad namang pumayag si Emilio sa gusto niya. Pero mayroon daw muna siyang kailangang gawin. Nung araw din na yon ay pumunta sila sa eskwelahan at binayaran ni Emilio yung principal upang i-enroll si Catalea. Pero ayaw mag-aral ni Catalea dahil wala naman daw maituturo ang eskwelahan tungkol sa pagpatay ng tao. Kaya bumunot ng baril si Emilio at namaril siya ng kahit sino sa paligid. Tapos ay pinaliwanag niya kay Catalea ang kailangan niyang maging matalino para maging mahusay na assassin. Kaya nang pinapili niya si Catalea kung baril o pag-aaral ay pinili na nitong mag-aral. Makalipas ang 15 taon sa California ay pinakita ang 2 pulis na kumakain sa loob ng kotse. At maya-maya pa ay may sasakyang bumangga sa kanila. Lumabas mula dito si Catalea na noon ay dalaga na at lasing pala na nagmamaneho. Hinuli siya ng mga nabangga niyang pulis at agad nila siyang dinala sa presinto. Dahil sa lasing na lasing siya, ay kung ano-ano ang sinasagot niya sa officer, kaya nagpa siya tung doon muna patulugin sa detention si Catalea hanggang sa mahimasmasan siya. Kaya agad nila siyang dinala sa selda, at kasunod naman nito ay may dinalang big time na kriminal para magpalipas ng gabi doon din sa presinto na kinaroroonan ni Catalea. Napakaastig at maangas ang kriminal na ito. At sa mga oras din na yon, ay hinatara naman ng kape si Catalea upang mahimasmasan siya. Pero pag-alis nung warden ay bumangon si Catalea. Mabilis siyang nagbihis mula sa panloob na damit at binuksan niya yung pintuan. Pinihit niya yung CCTV para di siya makita at kinuha niya yung kutsara sa kape. Pumunta siya sa isang kwarto at kumuha siya ng tubig sa water dispenser tapos ay pumasok siya sa electrical room at nilagay niya sa power box yung kutsara at tubig upang sirain ang kuryente sa itinakda niyang oras. Kaya habang nasa ventilation ceiling siya ay unti-unti nang napupuno ng tubig yung kutsara.
At nang sumapit ang nakatakdang oras, ay nahulog to sa fuse ng kuryente kaya namatay yung ventilation system. Kaya nakalusot siya dito bago pa tumuling gumana. Bumaba siya sa cubicle ng CR. At nang lumabas yung bantay nung big time na kriminal para gumamit ng CR, ay pinatulog niya to sa isang flying kick at ginamit niya to para makapasok sa selda. Kinuha niya yung baril nito at pumasok siya sa selda nung big time na kriminal. Ginising niya to at pinaghubad ng damit. Pero nang binaril niya to ay naalarma ang lahat. Nang makapasok sila ay kagigising lang nung warden at hawak nito yung baril kaya ito ang napagbintangan nila. Hinalugog nila yung buong gusali mula sa ibaba hanggang sa rooftop. At dahil isa si Cataleya sa tao sa loob ng gusali ay pinuntahan nila yung selda niya. Pero pagdating nila doon ay nandun siya na tila lasing pa rin at natutulog. Kaya ligtas na at tagumpay si Cataleya. Pero dahil sa insidente ay dumating sa bansa si Agent Ross, ang detective na matagal nang sumusubaybay sa mga pagpatay ni Cataleya. Dahil sa drawing na Cataleya Orchid sa dibdib ng biktima ay alam niyang si Cataleya ang pumatay dito. Di niya kilala kung sino talaga si Cataleya pero binansagan niya siyang tag killer. Kinabukasan, pinalaya na si Cataleya pero nahaharap siya sa hearing. Habang nung oras din na yon, ay pumunta doon si Agent Ross para mag-imbestiga. Nang pina-lockdown nito ang buong presinto ay sakto naman na palabas si Cataleya, kaya nakaligtas siya sa investigasyon. Pinuntahan ni Ross yung selda nung biktima. Napansin niya yung posibleng dinaanan ng killer, kaya hiningi niya yung record ng mga CCTV at listahan ng lahat ng nasa loob ng presinto nung naganap ang patayan. Si Cataleya naman ay nagpalit ng damit na tila ibang-iba ang itsura niya at talagang di siya mapagkakamalang assassin. Tapos ay umuwi siya sa inuupahang apartment. Kumain siya habang nagmamasid sa mga CCTV sa paligid at nagsayaw din siya habang nakatingin sa drawing niyang Cataleya Orchid. Matapos ay pumunta siya sa boyfriend niyang si Danny. Ang alam ni Danny ay Jennifer ang pangalan niya at pinagsaluhan nila ang buong magdamag na magkasama. Pero pagsapit ng umaga ay mabilis na umalis si Cataleya nang di man lang nagpaalam. Pinangunahan ni Agent Ross ang investigasyon. Pinaliwanag niya sa mga agent kung gaano kadelikado si Cataleya at isa daw siyang profesional na assassin. Ang target niya ay ang mga big boss at talamak na kriminal at kahit minsan daw ay wala pang nakakita o nakakilala sa kanya at di siya nabigo sa pagpatay kailanman. Kapansin-pansin din daw ang drawing na Cataleya Orchid sa katawan ng mga biktima niya, kaya hinala ni Ross ay mayroon siyang pinapaabot na mensahe kung kanino man. At nakaabot na nga yung mensahe. Nang pumunta ang CIA officer na si Richard sa mansyon ni Don Luis, siya ang korap na opisyal na pumoprotekta kay Don Luis, lumabas na daw sa pahayagan ng pagpatay ni Cataleya kasama ang mga simbolo ng Cataleya Orchid na alam niyang may kinalaman kay Don Luis. Kaya inutusan ni Don Luis si Marco na hanapin at patayin si Cataleya. Nagkita naman si Cataleya at Emilio upang ibigay ang panibago niyang misyon. Nakita na rin pala ni Emilio yung pahayagan kaya binigyan niya ng babala si Cataleya na tigilan ng pagdodrawing sa mga biktima dahil maaari siyang matrace dahil dito at madadamay sina Emilio at ang lola niya. Pero giniit ni Cataleya na gusto niyang ipaghiganti ang mama at papa niya. Habang pinag-aaralan naman ni Ross yung drawing ni Cataleya ay naisipan niya tong i-check sa database ng CIA pero di siya pinahintulutan dito. Pinuntahan na ni Cataleya yung bago niyang misyon. Isa na namang abusadong big boss na protektado ng marami at armadong mga bodyguard. Pero kahit gaano man siyang kaprotektado, ay napasok pa rin siya ni Cataleya. Napatay ni Cataleya ang lahat ng bodyguard niya at tinapos siya ni Cataleya sa pamamagitan ng pagpapakain sa alaga niyang mga pating ng maamoy ng mga ito ang sarili niyang dugo. At nag-iwan na naman ng palatandaan si Cataleya. Kinukulit naman ni Agent Ross si Richard na bigyan siya ng access sa CIA database para sa investigasyon niya kay Cataleya. Pero dahil kasabwat ni Richard si Don Luis ay di niya pinahintulutan si Agent Ross. Kaya nagduda si Ross na may alam si Richard. Nakita ni Agent Ross yung CCTV footage ni Cataleya sa presinto at halatang iniiwas ang mukha niya sa camera. Wala din makitang identification niya sa lahat ng database at imposible daw na babae yung assassin ni Agent Ross. Pumunta na naman si Cataleya kay Danny. Magdamag ulit silang nagkasama. Pero kinaumagahan, hindi alam ni Cataleya na kinunan siya ng picture ni Danny. Pero gusto lang naman ni Danny na magkaroon ng remembrance dahil mahal na mahal niya si Cataleya. Pero walang ideya si Danny na yun pala ang magpapahamak sa kanya. Oh, rollback tayo! Rollback daw. Naka-price rollback mode. Ang Birch Tree. Nang magkita si Cataleya at Emilio, ay pinagalitan na naman siya nito dahil sa pag-iiwan niya na naman ng palatandaan sa misyon niya. Hindi na daw siya muling bibigyan ng misyon ni Emilio at pinagbawalan muna siyang umuwi dahil sigurado daw na hinahanap na siya ni na Don Luis. Sa sumunod na eksena, ay dito na magsisimula ang malaking problema. Dahil nang makwento ni Danny sa kaibigan niya ang tungkol kay Cataleya ay gusto nito siyang makilala. Pero tumanggi si Danny na ipakilala siya at pinakita niya lang yung picture.
Kaya nang umalis siya saglit ay lihim nitong kinuha yung picture ni Cataleya sa cellphone ni Danny. Sinend niya to sa kaibigan niyang investigador upang malaman ang identity ni Cataleya. Pero gusto niya lang namang makilala si Cataleya. Kaso nga lang, nung oras na yon ay tinitrace pala ni na Agent Ross si Cataleya. Kaya na-detect nila yung bagong picture niya at nakita din nila ang lokasyon nito. Nagkita naman sina Cataleya, lola niya, at si Emilio sa simbahan. Pero nang umuwi na sina Emilio sa bahay, ay di nila alam na nagmamasid na pala sa kanila sina Marco. Tinawagan ni Danny si Cataleya. At nang nabanggit ni Dan ang kinunan niya siya ng picture, ay nagulat at naalarma si Cataleya. Agad siyang tumingin sa mga CCTV at nakita niyang ang nando na yung mga SWAT. Agad siyang naghanda para tumakas. Tumakbo siya palabas sa kwarto niya at habang paakyat yung mga SWAT ay pumunta siya sa kwarto ng ibang tao kung saan meron pala siyang nakatagong arma sa kisame nito. Nando na yung mga SWAT sa kwarto niya at di magtatagal ay pasasabugin na nila to. Alam ni Cataleya na yon ang mangyayari kaya naghanda na siya. Naglagay din siya ng bomba doon sa dingding tapos ay nakiramdam siya. At sinabay niya ang pagsabog nito sa bomba ng mga SWAT. Dumaan siya doon sa nabutas na dingding na nakatagos pala sa elevator. Kaya dito siya dumaan patungo sa basement. Hindi siya makita ni na Ross sa mga CCTV. Pero nang binaril niya yung mga camera ay napansin to ng mga SWAT na kasama ni Ross, kaya agad nila siyang pinuntahan sa basement. Pero sinadya pala yun ni Cataleya para pumunta silang lahat sa basement at makasalisi siya. Pumunta siya sa underground na daanan ng train at doon ay tuluyan na siyang nakatakas. Pero nang makauwi siya sa bahay, ay natagpuan niyang wala ng buhay ang lola niya. Natagpuan niya rin si Emilio na nakatali sa upuan at may mga indikasyon na pinahirapan to. Ngayon, wala na siyang natitirang mahal sa buhay. Kaya dahil sa sobrang galit niya, ay pinuntahan niya sa bahay si Agent Ross. Pinaupo niya si Ross sa upuan na sasabog kapag sinubukan niyang tumayo. Gusto ni Cataleya na alamin ni Agent Ross kung saan nagtatago si Don Luis dahil alam niyang may kakayahan si Ross na alamin to. Nagbanta siya na kapag di sumunod si Ross ay uubusin niya ang pamilya nito. Kaya matapos ang pag-uusap nila ay agad pinuntahan ni Ross si Richard. Muli siyang humingi ng access sa CIA database pero tinanggihan lang ulit siya ni Richard. Pero biglang tumawag si Cataleya kay Ross at sinabing papatayin niya si Richard pag dito pumayag. At para maniwala si Richard sa babala niya ay pinahagingan niya to ng sniper. Kaya dahil sa takot ni Richard, ay agad niyang binigay yung address ni Don Luis. Kumuha ng mga malalakas na armas si Cataleya at sinama niya yung mababangis niyang aso. Sumugod siyang mag-isa sa kampo ni Don Luis na nung mga oras na yon ay naghahanda na rin sa pag-atake niya. Pero bigla, ay pinasabog sila ni Cataleya. At dahil sa pinsalang dinulot nito ay namatay ang ilan sa mga tao ni Don Luis. Dahil sa takot ay tumakas yung ibang tauhan niya pero bago pa makaalis ay napatay din sila ni Cataleya. Habang pinagtago naman ni Marco si Don Luis sa isang safety bunker. Pinatay pa ni Cataleya ang ilan sa mga natira hanggang sa si Marco na lang ang natirang buhay. Natagpuan na rin ni Cataleya si Marco. Pero wala nang bala ang baril nito kaya naglaban na lang sila ng mano-mano. Mahusay rin sa pakikipaglaban si Marco kaya talagang nahirapan si Cataleya sa kanya. Pero sa bandang huli ay napatay din siya ni Cataleya. Si Don Luis naman ay nakaisip na tumakas kaya mabilis siyang lumabas sa bunker at sumakay sa sasakyan ni Cataleya. Pero naharangan siya ng truck sa dadaanan niya. Noon din ay tinawagan siya ni Cataleya. Nagbanta si Don Luis na babalikan niya si Cataleya pero sagot ni Cataleya ay di niya na yun magagawa. Dahil nandun pala sa loob ng sasakyan ang mga mababangis na aso ni Cataleya at nilapan ng mga ito si Don Luis na ikinamatay niya. Ngayon, ay nakapaghiganti na si Cataleya. Nakapag-usap din sila ulit ni Danny at hinayaan na rin siya ni Agent Ross dahil siguradong di na ulit papatay si Cataleya dahil nakaganti na siya kay Don Luis.